Okay? Hindi ko na patataasin yung kamay, pero sino sa inyo gumawa ka ng faith promise commitment last year? Okay? Huwag nyo nataas yung kamay nyo, kilay na lang. Okay? So, kung kayo ay gumawa ng commitment last year at babalikan mo, okay? Hindi ko alam kung sino yung nagbibigay faithfully. Again, hindi ko chine-check yung mga offering envelope, hindi ko tinitignan, nagbigay ba si ganito, nagbigay ba si ganito, no? Dahil yung commitment na yan is between you and the Lord. Okay? Hindi ito pledge, hindi kayo gumawa ng commitment para sa akin. Okay? That is between you and the Lord. At for almost 1 year na, okay, nakita natin yung katapatan ng Panginoon. When you have decided to follow God, okay, nakita mo na siya ay faithful. You have seen how good the Lord is. Hindi lang siya yung sinasabi natin, God is good. All the time, God is good. No, na-experience talaga natin that God is good. Na-experience talaga natin that God is faithful. Thou hast lacked nothing. The Lord has graciously supplied. Dahil ang Panginoon pa nag-supply siya, okay, hindi lang sakto dun sa need May sobra pa minsan, amen? Amen? May sobra pa. At ang Diyos ay alam niya. Sa mensahe natin na ito, doon sa verse number 7, ito nakakamangha. Mula sa isang verse, ang dami nating makukuhang mga spiritual truth and spiritual principles, okay, sa ginagawa ng Diyos, sa character ng Diyos, sa power ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao. Alam ng Panginoon, sabi nga dito sa verse 7, The Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. Okay? So, meron kayo ditong mga trabaho, yung mga nag-aaral, pansin nyo ba, nung nag-commit ka, tapos finu-fulfill mo, tumaas ba yung grades nyo? Ha? Sino tumaas yung grades? Okay? Nung tinupad mo yung commitment mo, yung sumunod ka sa Panginoon, okay? Tumaas yung grades. Aba? Okay Okay? Sino sa inyo pinagpala ng Panginoon yung work mo? Yung business? Dahil alam ng Panginoon, God has blessed, and alam ng Panginoon yung lakad natin. Sabi doon sa next phrase dyan, He knoweth thy walking through this great wilderness. Okay? Andun ang Panginoon. Kasama natin siya. So, kanina umaga, yung mensahe natin, di ba? In crisis, naalala nyo ba? Ha? Kanina umaga lang. In crisis, Christ is. Nasa crisis po tayo, mga kapatid. Last year, ang sitwasyon natin, iba sa ngayon, di ba? Last year, ang crudo nasa 50. 50 pesos per liter. Pero ngayon, 140 per liter. Okay? Nahiya pa sila, hindi pa ginawa 150 para triple. Di ba? Okay? Iba yung sitwasyon. Meron tayong crisis. Pero yung mga Philippian believers, pag pumunta kayo dun sa 2 Corinthians chapter 8, mayroon tayong mga mensahe dyan, kahit na sila ay nandun sa mahirap na sitwasyon. Sabi nga ni Pastor Nathaniel Uy kanina, yung mga believers sa Antioch, nakaranas din sila ng drought. Okay? Yung dearth. Meron ding famine. Yung mga Philippian believers, ganun din. Naka-experience din sila. They were in deep poverty. Yung mga members sa Jerusalem, same thing. But yung mga believers sa Antioch and yung mga believers sa Philippi, tinulungan nila yung mga nangangailangan sa Jerusalem. And these are examples of believers who gave in a time of crisis. At tayo, ang challenge sa atin, magko-commit ba tayo in a time of crisis? Hindi natin alam ang mangyayari. Sa Tuesday, hindi natin alam kung talagang bababa yung presyo, di ba? Sino sa inyo, hoping ka na bumaba yung presyo?
Ha? Di ba? Siyempre. Isipin mo yung isang mas mahal na yung gas sa soft drinks, yung 1 litro. Di ba? Dati mas mahal yung 1 litrong Coke sa 1 litrong crudo. Iba yung sitwasyon. But makikita natin mga kapatid at mapaalalahanan tayo ngayong hapon ng 3 bagay. At yung una dito, ito, God's abundant provision. Okay? God's abundant provision. Ano yung sinabi doon sa verse number 7? The Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. God has blessed us in all our works. Yung works dito, may kinalaman yan dun sa labor. May kinalaman siya sa occupation. May kinalaman yan sa business operation, dun sa mga possession na mayroon tayo. At mga kapatid, kung titignan natin, magkakaroon tayo ng pagbabalik tanaw, kahit 1 taon lang ha, okay? Makikita natin na ang Panginoon, pinagpala tayo. Pinagpala ba kayo sa inyong trabaho? Okay? Opo, pastor, pinagpala ko kasi construction worker ako, nagpapala ako. Okay? Nakakamiss yung mga, narinig yung mga pala dito, no? Okay? Asa finishing na kasi tayo, okay? Nakakamiss yung tunog ng pala. Mga ganun eh. Okay? Susunod dito. Okay? Kung bigyan pa tayo ng Panginoon ng blessing para makapagtayo ng building. But God has blessed us in all things. Pinagpala tayo para saan? So that we will glorify God in all things. God is blessing us so that we will glorify God. Hindi para i-glorify ang sarili natin. Okay? Nagiging test yung blessing eh. Kapag ang itinaas natin yung ating sarili. Now, nadidefeat yung purpose. Why? Dahil pinagpapala tayo ng Diyos para siya ay ating luwalhatiin. At kapag tayo pinagpala ng Diyos, anong sabi sa 1 Thessalonians 5:18? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yung mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay, dapat, ano tayo dyan eh, ina-encourage tayo na purihin ang Panginoon. Kapag nagpe-praise tayo sa Panginoon, okay? Nagpe-praise tayo mula sa puso na nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kaya nga kahit na hindi maganda yung nangyayari, you can still praise the Lord. Okay? Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Tumaas na ba yung presyo ng bilihin? Tumaas na, di ba? Okay? Yung corneto, magkano na ngayon? Dati 20 lang yan. Magkano na ngayon? 50. Yung 100 pesos natin noon, ang value na lang yan is 75 pesos. Okay? Bumaba na yung value ng pera natin. Okay? Lalo na, pag wala kang pera. Di ba? Okay? Bumaba, wala nang pera, bumaba pa. But, mga kapatid, mapapasalamatan natin ng Panginoon. Even if the prices go up, we can still praise and thank the Lord. Hindi tayo nagpapasalamat, Lord, salamat, tinaasan mo yung presyo. Hindi. Okay, makapagpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil binuhay pa niya tayo. Provide yung ating needs. And makikita natin, provide ng Panginoon yung needs natin before, alam natin, yung need natin sa present, and yung need natin sa future, provide ng Panginoon yan. Makasigurado tayo dyan. Okay? Kaya, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin kung sino siya sa ating buhay at yung ginawa niya para sa atin. Kaya nga, itong blessing ng Panginoon. Okay? Ano ba yung mga blessing ng Panginoon na may pagpapasalamat natin? Itong mismong buhay natin. Ang Panginoon ang may bigay nito. Pinagpapala ba tayo ng Panginoon? Okay? Meron ba naniningil sa'yo? May dumadating ba na bill sa'yo, monthly, nakalagay doon, oxygen? Meron? Wala.
Siguro pagka ikay na-hospital, yun talaga, sisingilin ka ng hospital. Pero ang Panginoon, libre niyang binigay sa atin. Nakakahinga tayo. Nabubuhay tayo. God has blessed us, and ano ang response natin? Dapat i-glorify natin ang Panginoon. Dapat pasalamatan natin ang Panginoon. Ang nangyayari minsan, okay, di ba? Pinagpala ng Panginoon, tapos magkaroon lang ng pagsubok, ano na nangyayari? Nagrereklamo na sa Panginoon, Panginoon, bakit mo naman hinayaan ito? Nakakalimutan na natin yung magagandang ginawa ng Panginoon para sa atin. Nakakalimutan na natin yung katapatan ng Panginoon sa atin. Ano sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15? 2 Corinthians chapter 4 verse 15. Hanapin niyo sa Bible ninyo, ha? Okay? And sino yung gusto magkaroon ng Bible? Wala ka pang personal Bible. Oh, wala pa kang personal Bible? Maliliit. Okay? So, dapat yung malalaking letra, no? Okay? Ikaw, Brother Iko. Okay? Sino pa? Sinong gusto ng Bible? Okay? Okay? Si Aya, kailangan ng Bible. Okay? Sige. Gusto niyo malalaking letra din? Malalaking letra. Meron malalaking letra. Okay? Ano sabi dito sa 2 Corinthians 4:15? For all things are for your sakes, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. Okay? Na-experience mo yung abundant grace ng Panginoon? Magsimula ka, magpasalamat, kaya nga maganda maging kaugalian natin, pagka tayo nagpe-pray, pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang abundant grace. Because of the grace of God, naligtas tayo. Isipin mo na lang kung walang biyaya ng Panginoon, hindi bumaba ang Panginoon dito sa lupa para bayaran ng ating mga kasalanan, wala tayong pag-asa, mga kapatid. We are hopeless. Kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay mula sa mga patay, we are hopeless. We are miserable. But thanks be to God for His abundant grace, and not just for our salvation, but for the supply, daily supply of our needs. We must thank the Lord. Amen. Through the thanksgiving of many. At sana, marami sa atin dito, lahat tayo dito, nagpapasalamat sa Panginoon. May redound to the glory of God. Kaya nga pa nagpapasalamat tayo sa Panginoon, binabalik natin yung papuri sa Kanya. Amen? Okay? Kaya, ugaliin natin magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Kung konti, Lord, salamat po sa konti. Minsan, ay, tutong yung kanin. Diba? Nagre-reklamo. Sino nagluto nito? Okay? Okay? Ay, yung ulam, munggo. Yun yung nasa kanta natin kanina, di ba? Okay? Munggo. But, mga kapatid, ano man yung nakahain dyan sa mga anak na nandito, ano man yung pagkain, magpasalamat sa Diyos. Hello? Pasalamat sa Panginoon. Okay? Salamat tayo sa Panginoon sa provision niya sa atin. And ano pa yung dapat maging response natin? Okay? God has blessed us. God has abundantly showered us with His blessings. Huwag natin kalimutan yung mga nangangailangan. Hello? Huwag natin kalimutan. If we can help, mag-help tayo. But itong faith promise mission giving natin, isa itong paraan para matugunan yung pangangailangan. Okay? Pangangailangang espiritual ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? Dahil yung faith promise mission offering natin, pinangsusupport yan sa mga missionaries. Yung mga missionaries, hahayo sila. Okay? Mayroon silang mababahagi na ng salita ng Diyos, maliligtas, mababago yung buhay, mag-grow sa kanyang spiritual life, okay? At magagamit yung tao na yun para maipalaganap pa ang ebanghelyo dun sa lugar kung nasaan siya. Mga kapatid,
malaking bagay yung ating ginagawa. Bakit? Kaligtasan ng kaluluwa. Sa tingin mo, magkano ang kaluluwa ng isang tao? It is priceless. Priceless. Pero itong binibigay natin, yung binibigay mo weekly, yung binibigay mo monthly, yung binibigay mo kinsenas katapusan, di ba? Twice a month. Yung binibigay natin na yan, meron yang eternal investment. May naaabot ng salita ng Diyos. Kaya nga meron tayo mga missionary letters na natatanggap. Doon sa mga missionary letters na yan, meron mga nababanggit na mga pangalan na naligtas. Kaya meron kayo nakikita, pag may mga dumating na missionaries, meron silang pinapakita na mukha ng mga tao, okay, kakaiba, okay, ibang kultura, pero mga taong naabot nila sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nagbibigay. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan para maging blessing sa mga missionaries at dun sa mga taong pinagmiministeryohan nila. Okay? At tayo din mga kapatid Alam niyo ba, ang Bethel Baptist Church, kasi last June lang naman tayo na organize, tayo din ay sinuportahan ng mga churches. At nakita natin yung fruit. Amen? Amen? Sino dito yung naligtas ka dito sa nung time ng 2021 hanggang 2026? Sino dito na-save ka nandito sa Bethel Baptist Church? Taas ang kamay. Okay? Yan. Kapag nagpupunta ako sa mga conferences, yan, kinikwento ko kayo. Yung mga naligtas. Hindi ko kayo chinichismis, ha? Okay? Pero sinasabi ko yung mga pangalang ito na dahil sila ay nag-support, merong mga naabot. Nakita niyo yun? Produkto tayo ng misyon. Tapos sasabihin natin, Pastor, wag na tayo mag-support ng misyon. Pero sinasabi mo na rin na, hindi ako nagpapasalamat na naligtas ako. Ano ba? Pero pag naligtas ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Excited ka na yung iba makakilala din sa Panginoon. Ang tanong, excited pa ba tayo na merong maligtas? Excited pa ba tayo na makita natin yung pagkilos ng Panginoon, may maliligtas na tao, mababago yung kanyang buhay? Okay? People are being reached by the gospel of Jesus Christ. People are getting saved. At mga kapatid, yung ating mga binibigay sa mission, yan ay nagkakaroon ng impact sa buhay ng mga tao, sa iba't ibang mga lugar. Isipin nyo yun, yung binigay mo, umabot ng Africa. O, di ba? Hindi kayo nagpapadala sa Palawan. Hindi kayo nagpapadala sa Cebuana. Hindi kayo nagpapadala sa, saan pa ba iba? Western Union. Pero yung offering mo, nakarating ng Africa, nakarating ng Europe, nakarating ng ibang bansa sa Asia, South America. Okay? Yung money natin na-convert, buti pa yung pera na-convert, ano? Okay? Mga kapatid, kamangha-mangha ang ginagawa ng Panginoon. And ginagamit ng Panginoon ang mga small churches, kagaya natin. Hindi ba tayo big church Okay? We're a small church, but we have a big heart for God and for missions. Amen? Amen? Okay? But mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil na, salamat sa Panginoon for 3 years. Tinulungan tayo na ma-fulfill yung mga commitments. Let's not stop. Amen? Huwag tayo tumigil. Okay? Kung bibigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon, magko-commit tayo. Amen? Magko-commit tayo. Increase natin. I-increase natin. Yan ha. Okay? Sabi niyo yan sa Panginoon. Okay? Increase natin. Mahirap talaga mga kapatid Kahit ako naman Okay?
Aaminin ko, talagang, isipin mo yung increase mo, sasabayan mo yung increase ng krudo, ng mga bilihin, increase sa singil sa kuryente. But God is honored kapag in-increase natin yung faith. Ulitin ko, God is honored when faith is increased. Paano natin mapiplease ang Panginoon? Hebrews chapter 11 verse 6, ano sabi dyan? Ano sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Okay? Paniwalaan natin, by faith. By faith. Alam nyo, yung van natin, di ba? Yung van natin dyan, High Ace Grand Via van. Okay? Ninuno yan nung Alphard eh. Di ba? Sino yung mga sumasakay sa van? Doon sa van natin. Sino yung sumasakay? Yan. Okay? Okay? May nagbigay para dyan. May nagbigay. May ginagamit yan para magsundo. Ginagamit yan sa soul winning. Isipin nyo, nagamit yung van na yan, kahit na 30 years old na yan. Okay? Sintanda ni Sister Bernadette sa banal. Diba? Yung van. Ano Sister Bernadette sa banal? Ha? Nandoon sa sasakyan. Okay? Okay? Siya ay, yung van 30 years, isipin nyo, tumatakbo pa. Okay? Ginagamit sa soul winning, pangsundo, yung mga nasusundo. Ilan na kaya yung mga nakakilala sa Panginoon dahil nasundo nung van? Ilan na kaya yung mga nakakilala sa Panginoon dahil yung sumakay sa van na soul winner, pumunta dun sa area para magbahagi ng salita ng Diyos? Sama na natin yung Travis. Salamat sa mga owners ng Travis. Salamat kay Otto Crafts. Ano? Okay? Pinapagamit every Sunday. Okay, ingatan naman natin yung mga sasakyan, ha? Okay? Ingatan natin yung mga sasakyan. Linisan natin pagkatapos natin gamitin. But anong pinupunto ko dito, mga kapatid? Meron nagbigay. At yung nagbigay na yan, okay, nais niya na magamit yung bagay na yan para marami pang makakilala sa Panginoon. Mga kapatid, again, we are blessed to be a blessing. Pag pinagpala ka ng Panginoon, huwag mo isipin, saan ko gagamitin to? Isipin natin, paano ko magiging pagpapala sa iba? Hello? Kahit wag mo nang isipin si pastor, paano ko ba maging blessing kay pastor? Wag na. Isipin mo lang, paano ko to magagamit tong blessing na to para maging pagpapala ko sa ibang mga tao? Para merong taong makakilala sa Panginoon. Merong isang ilustrasyon, ano kasi ito Amerikano. Ang pangalan nito, The Lifespan of a Dollar. Okay? So, yung $1, magkano na dollar pala ngayon sa peso? 60? O, bumaba na. Tumaas ng 60, di ba? 60 pesos yung $1, no? So, yung $1, kapag gamit mo yan sa iyong lunch, tatagal yan for 5 hours. Okay? Pero sa mga young people natin, yung isang meal, 1 hour lang yun. Gutom na ulit. Di ba? Yung $1, 60 pesos, pagka pinambili mo ng necktie, tatagal yan ng siguro mga 5 weeks. Okay? Yung 60 pesos mo, pag pinambili mo ng sombrero, tatagal ng 5 buwan. Yung 60 pesos mo, kapag pinambili mo ng sasakyan, may 60 pesos ba na sasakyan? Okay? Pero yung pera na ipambabayad mo para sa sasakyan, tatagal lang yan for 5 years. Kaya nga, after 5 years, benta mo na yung sasakyan kasi baka lumabas na yung mga sira no? Okay? Kapag yung salapi, isipin mo, 60 pesos, gastusin para sa paggawa ng tren. O nga pala, nung nandun kami sa ospital, nakita ko, tinetesting na nila yung mga train, yung simula sa, yung dadaan ng Commonwealth, papunta ng SM Fairview, tapos SM Fairview papunta sa
SM Tungko. Tinetesting na nila yung mga trend. Okay? Nakita ko dun sa bintana ng ospital. Okay? Malapit na, no? Okay? Malapit na. Pero isipin mo yung salapi na ginamit para maitayo yung mga poste, yung dadaanan ng tren, yung mga tren, marahil tatagal yan for 50 years. Pero alam nyo, yung 60 pesos na ibibigay mo para sa gawain ng Panginoon, it will last for eternity. Yung binibigay natin para sa mission, hindi ko sinasabing magbigay ka ng 60 pesos. Pastor, 60 pesos, sabi mo ha. Okay? Okay? Kung kaya mo above 60 pesos, bigay mo. 60 pesos. Pero alam mo, whatever that amount, pag binigay natin sa gawain ng Panginoon, it lasts for eternity. So, yan yung number 1 natin, ha? God's abundant provision. And then number 2, we will also see God's affectionate perception. Okay? Yung mapagmahal na tingin ng Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon yung pinagdaanan natin. Alam ng Panginoon for 1 year kung ano yung mga pinagdaanan natin. Merong ups, may mga downs. Baliktad pala, ups and downs. Meron mga problems, meron mga trials. God knows what we have gone through. Alam ng Panginoon, ano sabi sa Deuteronomy chapter 2 verse 7b? He knoweth thy walking through this great wilderness. Alam ng Panginoon yung na-experience natin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sa disyerto, extreme yung init, extreme yung lamig, dangerous place. Ayaw mo dun sa disyerto. Pero isipin niyo yun, ha? Nung nandun ako sa disyerto, naalala ko yung cloud ng Panginoon. Naalala ko yung Shekinah glory ng Panginoon na nagpo-protect doon sa Israelites. Kahit na sobrang init, merong cloud na nagko-cover sa kanila. Kapag gabi, sobrang lamig, merong fire na nagbibigay ng init sa kanila. Hindi sila giniginaw. Kasi wala naman sila mga makakapal na damit. Although meron sila mga kasuotan noon para sa desert, but hindi nila kailangan bumili sa Uniqlo, di ba? Bibili sila ng jacket o kaya sa ukay-ukay, ng mga jacket. God gave them yung provision na yan para patuloy silang mabuhay. God not only thought of them, hindi lang sila iniisip ng Diyos, God also protected them. At ganoon din tayo mga kapatid. Pinoprotektan tayo ng Panginoon. Okay? Diba? Yung mga sasakyan nyo may insurance. Okay? Sa ating mga mananampalataya, ang Panginoon, siya nagbibigay ng assurance sa atin. Amen? Siya nagbibigay ng assurance sa atin. Alam natin yung awitin, di ba? The Lord knows the way through the wilderness. Alam niyo may kanta na yon? The Lord knows the way through the wilderness. All we have to do is follow. Alam niyo yun? Okay? The Lord knows the ways through the way to the wilderness. But alam niyo mga kapatid, the Lord also knows what we are going through in the wilderness. Mga kapatid, tayo ay mga pilgrim sa mundong ito. Diba? Sabi nga nung isang awitin, this world is not our home. I'm just a passing through. Tayo ay pilgrims. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Okay? Kaya nauunawaan ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Ano sabi sa Hebrews 4? Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. Hebrews chapter 4 verses 15 and 16. Hebrews 4. Nakita niyo na? Anong sabi dyan sa Hebrews chapter 4, verse 15? We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Okay? Yung ating high priest, si Jesus Christ, nararamdaman niya yung mga naramdaman din natin. But was in all points tempted like as we are, yet without sin.
Kaya nga, dun sa verse number 16, ano yung assurance natin dito? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Dahil yung nararanasan mo ngayon, makaka-relate ang Panginoon. Nauunawaan ng Panginoon. Yung nararanasan natin. Naranasan mo na pagtaksilan, ang Panginoon pinagtaksilan din. Ang Panginoon, okay, pinersecute. Kung ikaw ay pinersecute, naramdaman ng Panginoon. Na siya, yung persecution na yan, nauunawaan ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Sabi dito, but was in all points tempted like as we are. Ang Panginoon, nagutom din. Ang Panginoon, napagod din. Tayo, nagugutom din, di ba? Napapagod din ba? Okay? Ang Panginoon, nung siya ay patungo dun sa krus ng Kalbaryo, matindi pinagdaanan ng Panginoon. He was suffering. At tayo, meron din tayong mga nararanasang suffering. At mga kapatid, naunawaan ng Panginoon yung mga nararanasan natin. Kaya makakalapit tayo sa Kanya. Ano sabi sa verse 15? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Lumapit tayo sa Panginoon that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kung meron tayong mga pangangailangan, kung tayo ay nakakaranas ng discouragement, makakalapit tayo sa Panginoon. And we can find grace. We can find mercy. We can find help sa presensya ng Panginoon. Kailangan lang lumapit tayo. Lumapit tayo. So nakita natin mga kapatid, God's abundant provision. Number 2, God's affectionate perception sa atin. At bago tayo pumunta sa third point, meron pa tayo isang verse na gustong tignan. Hebrews chapter 6, verse number 10. Hebrews chapter 6, verse 10. Simula nung ikaw ay na-save, at ikaw ay naging member ng Bethel Baptist Church, at ikaw ay nagsuserve. Okay? Alam ng Panginoon yung service na ginagawa natin para sa Kanya. Hindi nakakalimot ang Panginoon. Ano sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Okay? Anong sabi dito? Hindi unrighteous ang Diyos na makalimutan niya yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Sa ating paglilingkod sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung faith promise mission offering natin, that is ministering to the saints. Para dun sa mga missionaries, para sila'y makahayo, may palaganap ang salita ng Diyos. At mga kapatid, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na ipambibili na lang yan ng sardinas, pero nag-decide ka na, hindi. Para sa faith promise ito. Isipin mo yun, pambibili mo ng bigas. Gano'n na bigas ngayon? 54 per kilo. Isipin mo, meron kang commitment na 54 pesos every week. Pero sabi mo, para to sa mission eh. Hindi makakalimutan ng Panginoon yun. Hindi makakalimutan ng Panginoon. Yung mga paglilingkod na ginagawa natin, alam niyo yung walang nakakapansin na yung magwawalis ka sa church, magpupunas ka ng upuan. Akala kasi natin, gusto ko yung nakikita ko dun sa harap, gusto ko kakanta ko. Hindi. Hindi naman tayo kumakanta para purihin tayo. Okay? Gusto ko yung tutugtog ako para makita nila ang galing-galing kong ma-violin. Di ba? Ang galing-galing kong tumugtog ng trumpet. Okay? Hindi. Lalo na, kaya pagdating dun sa pagwawali sa church, parang walang gusto. Ay, hindi ako nakikita eh. Alam nga namang magwalis ka ng during preaching time. No? Kitang-kita ka talaga. Nagwalis ka preaching time.
Okay? Pero mga kapatid, yung paglilingkod na ginagawa natin, wala mang makakita niyan, nakikita ng Panginoon. Mas maganda nga mga kapatid, yung naglilingkod ka ng Panginoon lang nakakakita eh. Ang balang araw, pagharap natin sa Panginoon, dun sa judgment seat of Christ, mas marami pang reward yung iba sa inyo kaysa sa akin. So, pag nag-serve tayo, huwag nating gawin yung paglilingkod para lang makita tayo. Gawin natin yan para ma-please natin ang Panginoon. Tayo mga ministry sa church natin, yung pagtuturo sa mga bata, okay? Yung extension classes, Bible studies, yung paghahanda natin, yung mga nasa AB Tech, hindi sila nakikita eh, di ba? Pero malaking bagay yung ginagawa nila, di ba? Pina-flash nila yung verses dito. Isipin nyo, paano pag wala sila, no? Magbubukas ka ng Bible mo. Di ba? Pero kahit meron pa rin ito, magbukas pa rin kayong Bible, ha? Okay? Now, ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, alam ng Panginoon, hindi niya makakalimutan yan. Basta gawin lang natin ng may pag-ibig. Kasi alam ng Panginoon, kung yung paglilingkod mo, walang pag-ibig eh. Nakikita ng Panginoon. God knows. God remembers our walk of faith and our work through faith. Ulitin ko. God knows. God remembers our walk of faith and work through faith. Kaya tuloy lang tayo mga kapatid. Amen? Lastly, number 3. Okay? Hindi ko magagaya yung preaching last week, 15 minutes. Okay? Number 3. We can also see here. We will also see, mga kapatid. Ano ulit yung number 1? God's abundant provision. Number 2, God's affectionate perception. Number 3, God's authentic proximity. Yung reality sa buhay ng isang believer, alam mo, kasama mo talaga ang Panginoon. Alam mo, kasama mo ang Panginoon dahil ginagawa mo yung kalooban niya. Alam mo, dahil ikaw ay naligtas na. Meron ka ng personal relationship sa Panginoon. Malapit ka sa Kanya. At anong sabi dito sa Deuteronomy chapter 2 verse 7c? These 40 years, the Lord thy God hath been with thee. Isipin nyo, for 40 years, kasama nila ang Panginoon. Ang presensya ng Diyos nasa atin. Kung ikaw ay ligtas, God's presence is in you in the person of the Holy Spirit. Okay? Andiyan ang Holy Spirit sa'yo. 40 years. Pag binalikan natin, simula nung sila ay niligtas ng Diyos mula sa Egypt, yan ay picture ng ating salvation. Nung sila ay nandun sa wilderness, okay? Kaso nga lang, yung wilderness, it is a type of a carnal life. Ayaw ng Panginoon na mag-stay tayo sa wilderness. Nais ng Panginoon, tayo ay mapunta doon sa promised land, which is a picture of a victorious Christian life. Simula nung naligtas tayo ay na-convert hanggang sa panahon ngayon. Okay? Dapat nagko-conquer tayo, amen? We must be conquering our flesh, conquering this world. Okay? Mako-conquer natin yan by faith, amen? By faith kanino? Sa Panginoon. The Lord has been with us. Itong point number 3 natin na God's authentic proximity, ano to? Hindi to artificial. It is a genuine closeness to God. At itong katotohanan na ito, mga kapatid, magbibigay sa atin ng confidence. Makumpiyansa tayo na kung ano man yung ipapagawa ng Panginoon sa atin, tutulungan niya tayo na magawa yan. Tandaan natin, yung confidence natin dapat nasa Panginoon. At kapag alam mo, kasama ko ang Panginoon, ano man yung paggawa niya sa akin, ano man yung sabihin niya na, ito yung i-commit. Kasi, kung ipinagpe-pray mo, Lord, magkano po ba yung i-commit ko? Okay? Wag mong gawin na parang tataya ka ng loto. Ano bang birthday ko ngayon? Ano bang birthday mo? Hindi ganun yung paggawa ng commitment. Okay? Hindi ganun yung leading ng Holy Spirit sa paggawa natin ng commitment sa April 26.
Hello? Okay? Baka magulat ka. Okay? Baka malaki-laki yung mailagay mo dyan. No? No. Mag-pray ka. Lord, magkano ba yung ibibigay ko? For sure naman, hindi sasabihin ng Panginoon, sige, babaan mo yung commitment mo ngayon. Hindi naman. Okay? Sigurado ko, nais ng Panginoon, itaas natin yung commitment natin. Kaya dapat spirit-led yung ating paggawa ng commitment. Amen? Kaya, simula pa lang, last Sunday pa lang, sinabi ko na sa inyo, pag-pray na natin yung ating gagawin na commitment. Kasi kapag alam natin, kasama kong Panginoon, ito ang sabi niya na ilagay kong commitment dun sa commitment card. Makakaasa tayo, isusupply ng Panginoon yun. Okay pa kayo? Okay? Ano man yung ating i-commit sa April 26, sa tulong ng Panginoon, mafu-fulfill yan. At yung presensya ng Panginoon sa ating buhay, tinatransform yung kaisipan natin eh. Diba? Tinatransform yung kaisipan natin. Nagiging tama. Kaya nga yung message kanina umaga, tama yung tingin natin sa katotohanan. Tama yung tingin natin sa missions. Tama yung tingin natin pagdating sa prayer. Tama yung tingin natin pagdating sa soul winning. Amen? Okay? Merong mga, ang ginagawa, imbis na soul winning, ginagawang soul mating. Alam niyo ba yon? Imbis na nagso-soul winning, nanliligaw. Okay? Imbis na discipleship, disciple chicks ang ginagawa. Ang bihira naman yan. Diba? Imbis na ministry, ministry. Di ba? Okay? But mga kabataan, maglingkod lang kayo sa Panginoon. Ha? Dadating din yung tamang tao para sa inyo. Okay? Huwag kayong magmadali. Si Sister Dang hanggang ngayon naghihintay. Di ba? Hanggang ngayon. Tignan niyo si Sister Dang. Hindi siya, alam niyo ba may nanligaw dyan, pastor. Di ba Sister Dang? Gusto mo i-share ko sa kanila? Hindi na. Isipin niyo mga kapatid, mga kabataan, paglingkod lang kayo sa Panginoon. Okay? Unahin niyo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bibigyan ka na pa yun ng asawa. Okay? Nakita niyo si Brother Chris, di ba? Oh. Inuna niya yung pag-aaral niya. Ya? Okay? Si Brother Mark. So, yung mga kinasal last year, di ba? Okay? Naghintay sa tamang panahon. Okay? Maghintay kayo, mag-serve kayo. Ang focus mo, Lord, gusto kong yung buhay ko magamit para sa iyong gawain. Para sa kaluwalhatian mo. Okay? Tama yung view natin eh. Tama yung view natin sa church, sa ministry. Tama yung view natin sa missions. Kapag tama yung view natin sa missions, tama yung view natin sa pera. Kasi maraming taong mali ang view sa pera eh. Okay? Kaya nga, anong nangyayari sa ibang tao? Mukhang ano? Mukhang pera na eh. Kasi mali ang view sa pera. But if tama ang view natin sa mga blessings ng Panginoon, tama ang view natin sa missions, okay? Tama yung gagawin nating commitment sa Commitment Sunday. Okay? At pag gumawa tayo ng commitment, hindi yung half-hearted. Dapat whole-hearted decision. Hindi doubting decision. It must be full of confidence to the Lord. Alam mo eh, Lord, ito yung sabi mo na isulat ko. Nagtitiwala ako, ikaw ang magpo-provide nito. Okay? Biyaya ng Panginoon. Pag ginawa mo yung commitment na yan, isusupply ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31 verse 8? Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kasama natin ang Panginoon. Sa paggawa mo ng commitment, kasama mo ang Panginoon. At marahil, merong tatawagin muli ang Panginoon. Last year, may mga may mga kumausap sa akin, tinatawag sila ng Panginoon. Huwag niyong kalimutan yung panawagan ng Panginoon. Marahil ngayong taon na ito, may tatawagin ulit. Sa panawagan ng Panginoon, kasama niyo siya.
Kapag humayo ka, kasama mo siya. Hello? Sana maraming tawagin ng Panginoon dito, ano? Kaya isipin mo, yung mga kalalakihan dito, tatawagin ng Panginoon. Okay? Okay? Wag niyong, hello, meron pa ba to? Wag niyong isipin, ay, hindi ako magagamit ng Panginoon. Hindi, gamitin ng Panginoon. Baka meron pupunta dito ng Africa. May pupunta ng South America. Merong pupunta ng Antarctica. Kung magkaroon ng mga tao doon. San mang bahagi ng mundo, baka may tawagin sa inyo. Magugulat na lang tayo, ay, si Brother Igko, missionary na, pastor na. Di ba, ano yun, nakakatuwa yun eh. Di ba? Si Sister Alexandra, di ba? Hindi natin alam eh. Okay? Yung mga nakakakilala nga sa akin dati, di ba? Inakala nyo ba na magpapastor? Ako? Di ba? Si Nikki. Akalain mo ba magpapastor ako, Nikki? Hindi daw. Hindi daw, di ba? Okay? Si Pebi, akalain mo ba magpapastor ako? Ako nga rin, hindi ko inakala eh. Tinawag ng Panginoon eh. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Pero, maging matapat lang tayo. Stay close to God. Serve God. At anong sabi dito? And the Lord, Deuteronomy 31 verse 2, and the Lord, He it is that doth go before thee. Yan, kasama natin ang Panginoon. He will be with thee. Oh, pangako ng Panginoon niya. He will be with thee. Saan ka man pumunta, He will not fail thee. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Ang mga tao, pwede tayong biguin. Sabi dito, neither forsake thee. Pwede kang iwan ng mga tao. Ba't ang Panginoon, hindi ka niya iiwan? Fear not. Huwag kang matakot. Be not dismayed. Huwag kang panghinaan ng loob. Why? Kasama mo ang Panginoon. Kaya dito sa gawaing misyon. Okay? Itong gawaing misyon, going, praying, giving. Yan yung ating ginagawa sa misyon eh. Hindi lang puro giving. Going, praying, giving. Yung gawain ng Panginoon na ito, okay, kapag tayo naging matapat, itong pangako ng Diyos. At itong sabi ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. Ituloy lang natin mga kapatid. Itong ating ginagawa. Huwag tayong tumigil. Amen? Tuloy lang tayo. Yung mga missionaries na papunta sa mission field, magsusupply ang Panginoon. Tinawag sila ng Panginoon eh. Isusupply ng Panginoon yung needs nila. Pero sa atin, ano yung magiging part natin? Sayang, alam niyo ba, mamalaki yung mamimiss nating blessing kung hindi tayo magkakaroon ng part sa mga missionaries na ito. Malaki yung mamimiss natin. Kaya nga, ngayong hapon na ito, okay? Magkakaroon ba tayo ng part doon sa ating Faith Promise Missions Offering? Nakita ng Panginoon. Okay? Alam ko, love nyo yung mga missionaries. Love nyo pa yung mga missionaries? Yes. Pinagpipray ba natin yung mga missionaries? Yes. Nagbibigay ba tayo para sa missions? Yes. Humahayo din ba tayo? Yes. Nakikita ng Panginoon yung sacrifice for missionaries. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. God will supply all our needs. And in closing, tignan niyo itong acronym na ginawa dito. Okay? Pwede na ipakita? Parang ayaw nyo pa atang tapusin ha. Mag-aalas 6 na Andiyan ba? Yan. So, sa message na ito, meron tayong 5 makikita as our conclusion. We see God's gracious furnishing. In the wilderness, may tanong nga dun sa Psalms can God furnish a table in the wilderness? But God was able to furnish a table in the wilderness. Ibig sabihin, nagbigay ang Diyos, nag-provide siya.
In an impossible situation, God has provided. Ano yung pangalawa dyan? God's loving awareness. Alam ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Pangatlo, God's providence for the itinerant. Ano yung ibig sabihin ng itinerant? Pilgrim. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Next, God's steadfast presence through time. Balang araw, makikita mo, pag tumagal ka na sa pananampalataya, isipin mo, 20 years, for 20 years, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan. And then, pang-5, God's ever-present help. At mula dyan sa mga letters na yan, makita natin dyan yung word na faith. Sa mga ipinakita ng Diyos na katapatan at kabutihan sa atin. Yung faith ba natin mag-increase, mag-grow, pag sinunod natin ang Panginoon? It will grow. Kaya nga, it is called the faith promise commitment. At hindi lang sa area ng giving yan, mga kapatid. Sa bawat area ng buhay natin, dapat merong faith. Faith. Kamusta ang iyong faith ngayong hapon na ito? Nanghihina ka ba sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Are you struggling? Well, isa lang ang paraan para ma-settle yan. Lumapit tayo sa Panginoon. As the piano plays our invitation song, Thou hast lacked nothing. Walang pagkukulang ang Panginoon sa atin. Nandyan ang kanyang provision, andyan yung kanyang affectionate perception sa atin, yung kanyang authentic proximity. Mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Yung kanyang pangalan nga, Emmanuel, God with us. And if you are saved this afternoon, God is with you. He will not fail you. He will not forsake you. He will lead you. He will guide you. He will supply for every need.